Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we're going to unbox the iPhone 14 in 2025. And just to let you know, I was able to buy this sa Shopee sa mismong Apple flagship store during the 11/11 or the November 11 sale. At syempre, before natin siya i-open, check muna natin yung box niya. So as you can see here sa harapan ng box, ito yung design niya. Then kung mapapansin nyo, meron pa siyang notch. Unlike sa iPhone 14 Pro series na dynamic island na yung gamit. And this iPhone 14 pala was released way back pa noong 2022. And it still uses the A15 chipset. Na for me, I think it's still a very capable chipset in 2025. Then check naman natin dito sa side ng box. So dito sa left side, nakalagay sa kanya iPhone. Sa right side, same din, iPhone. And then sa ibabaw, may nakalagay dito na Apple logo. Same dito sa ilalim. And then dito naman sa likod, kung mapapansin nyo, meron siyang factory sealed. Dito sa ibabaw, same din dito sa ilalim. And then yung variant nga pala na meron tayo is the Starlight or yung color white. And then available din siya sa ibang color which is Midnight na parang black, and then yung color blue. And then yung storage na meron din tayo is 128 gigs of storage. So upon opening the box, ang una nating makikita kagad is yung iPhone 14 device. Pero syempre, check din natin kung ano pa yung mga included. So as you can see here, ito yung USB-C to Lightning cable. Then ito naman yung lagayan ng mga documentation, I think. And then nandito rin yung SIM eject tool. And then yung mga quick start guide na dito nakalagay. So ngayon naman, check na natin itong iPhone 14. So as you can see here sa likod ng iPhone 14 device. So mapansin nyo, glossy type of glass pa yung ginamit dito. Compared sa iPhone 15, 16, and 17 na matte glass na yung ginamit. So mas maganda yun kasi hindi masyadong halata yung fingerprints doon. Compared sa glossy, no? Talagang fingerprint magnet siya. Pero since color white naman to, so hindi siya masyadong halata. Pero kung black siguro yung binili mo, yun. Kitang-kita yung mga fingerprint or smudges dun. Nandito sa gitna, nandito yung Apple logo. And ito naman yung dual rear cameras niya. So it has a 12 megapixel main camera, 12 megapixel ultra-wide camera. And then sa taas, nandito yung flash, microphone. And dito sa side, nandito yung antenna line, no? Napansin natin. Nandito rin yung power button or the side button. Then sa kabilang side, nandito naman yung ring and silent switch. Ito yung volume button. Then nandito yung SIM tray. Then sa ilalim naman, nandito yung lightning connector, speaker grill, and microphone. Then sa ibabaw, wala naman. Antenna line lang yung meron. So after this, ang gagawin ko, isa-set up ko muna siya. And after ko siyang i-set up, ipapakita ko na ulit siya sa inyo. So after doing the initial setup, ito na yung magiging itsura niya. So wala pa akong ginagalaw sa home screen niya. Wala pa akong ini-install na any apps. Swipe natin dito. Kung mapapansin nyo, medyo madami din pala, no, na pre-installed apps si Apple. Siguro yung iba dito, i-delete ko na lang para makadagdag din sa storage. So pagpunta ko naman sa settings, pumunta ako sa about. Then out of the box, yung iOS version niya is 18.6.2. Available storage na lang niya is 108.43 GB. So ito na lang siya guys. So kakatapos ko lang siyang i-update sa iOS 26.1. Kasi as of making this video, ito yung pinaka-latest update or version ng iOS. So, swipe natin para bumalik tayo sa home screen. So, yun yung tsura niya. So, napansin ko lang din, no, may mga pagbabago sa design ng icons ng mga apps. So, yun siya. And then, may nadagdag na dalawang apps eh. Itong games, tsaka preview. So, I'm not sure kung bagong apps to, no. Pero yun yung napansin ko kagad na nadagdag sa mga pre-installed apps. And then isa pa sa mga
main features nitong iOS 26 is yung tinatawag na liquid glass. So ito siya, pagka sin-wipe down mo dito, so yun siya, no? For me, it looks really cool. It looks elegant. So some people will like it, some people don't. Pero isa ako sa mga tao na na-appreciate ko, no, yung liquid glass. Kasi parang nagmukha siyang elegante. Siyempre, one of the reasons kaya binibili ng tao yung iPhone is because of its camera. So check natin, no, kung ano yung mga nagbago dito sa camera. So yun siya. So nakalagay sa kanya new camera design. So continue natin. So nakalagay sa kanya photographic styles. So choose style or setup later. So choose natin. So ito pala yung mga photographic styles, no? So may standard, rich contrast, vibrant, warm, tsaka cool. Pero alam ko, ano na mas updated na yung mga photographic styles ng iPhone 16 tsaka iPhone 17. Kasi nag-start tong photographic styles nung iPhone 13 pa. So yun siya. So napansin ko lang din, no, parang naging minimal na yung user interface nitong camera. So dalawa na lang yung makikita mo, either video or photo. So check natin to. So yan, may mga added options dito or menu. May sa kanya flash, live, timer, exposure, styles, filter, aspect, night mode. Then pagdating sa video, yan, flash, exposure, action. So yun lang. So ito yung mga niya, options for the photo, panorama, portrait, photo, video, cinematic, slow-mo, time-lapse. So after this, I'll be taking some photos using the camera of this iPhone 14. So I'm not sure, no, kung yung mga improvements in terms of picture quality since updated na nga siya sa iOS 26. So if you're thinking between buying an iPhone 13 ba o iPhone 14, for me, ang masasabi ko lang dyan is go for the medyo latest, no? Kasi yung iPhone 13 kasi nirelease pa siya noong 2021, and then itong iPhone 14 naman was released noong 2022, like I've said before. And sayang din yung additional year of update, no? And then itong iPhone 14, meron din siyang additional na 2 gigs of RAM. So bali 6 gigs siya compared sa iPhone 13 na 4 gigs lang. Kasi yung additional RAM, malaking bagay yun, no? Sa performance ng phone, if you're going to use this phone, no, for a long time, several years mo siyang gagamitin, malaking bagay yung RAM. Pero kung talagang tight yung budget mo, so okay naman din yung iPhone 13. Pero kung ako sa inyo, abangan nyo na lang siguro na mag-sale itong iPhone 14, tapos doon nyo na lang siya bilhin. Again, if you're interested to buy this iPhone 14, leave ko na lang sa description below kung saan store ko siya nabili at kung magkano. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.